pa. Saka yung sinampay mo, di ba sabi mo, alisin mo na yun doon? Opo, mama, mamaya na. Ay, ako na. Ano ba yan? Ako na naglaba, ako pa ba mag-iibis na to? Kasi naman para pagpatulong na lang ako dito. Ano ba yung damit na itong batang to? Ito ba yun? Sakit na ulo ko bigla. Siguro gawa lang ng panahon to. Kasi naman ako na lang gumagawa dito lahat. Uy, Mare, sabi ko na nga ba nito lang ito aabutan Tapos na lang pala pakaramdam mo kasi diba, nung isang linggo, parang maninikip dibdib mo. Nandiyan mo, okay na. Ano ba kasi, Mare? Yung ulo kasi parang ilang araw nang masakit. Ang bala ko magpapadoktor sana. Kaso yung pera namin parang medyo hirap naman kasi makitbayad pa ako ng tuition ni Raven. Wala na, hindi ko na lang gagawin ko. Alam mo ginawa ko? I-search mo lang. Ano ba gagawin? Turo mga ka. Ano ba? Search mo dyan, ChatGPT. Okay. Sure ba? Nagana ba talaga to? Oo. Tama, okay na nga ako Tapos, sabihin mo kung anong nararamdaman mo at kung anong masakit sa'yo. Tapos sasabihin ako Yan. anong gagawin ko. Oo, tapos sundin mo lang yung sasabihin mo. Sige, Mare Ayun lang. Gagawin ko yun. Ano oras na? Alauna na. Hala! Magluluto pa pala ako. Wala ako nga! Okay nga din, sige. Diyan ka na. Okay na, Mare. Salamat! Today guys, so ngayon, guys, guys, bago tayo umuwi. So, okay lang naman yung chat GPT na yan, na makakatulong talaga yan sa status nyo. Basta guide lang ha, pero in terms sa field natin, hindi siya as in trusted. Kasi tandaan nyo, kailangan pa rin natin magpa-check talaga sa mga doktor. Kasi i-asa natin yun. Basta guys, tandaan nyo ha, huwag tayong aasa basta-basta sa AI. Kailangan natin magpakonsulta sa totoong doktor. So that's all guys. Class this is. Hala, ba't ganito? Ang daming nakalagay. Namamatay na ba ako? Ang dami ko pang plano. Paano na si Raven? Hala. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Anong pwede kong gawin? Hala, baka daw cancer. Uy, anak, nandiyan ka na pala. Bubuka mo na dito. Sige. Anak, may sasabihin kasi ako sa'yo. Ano yun, ma? Nagpakonsulta kasi ako sa AI tungkol sa nararamdaman ko. Sinabi ko yung mga symptoms. Sabi sa akin, posibleng cancer daw. Anak, natatakot ako. Ma, huwag kang matakot. Ang AI, hindi yan totoong fully na yun na yung talaga yung diagnosis mo. Pero anak, AI kasi yon. Marami ang alam na data. Baka nga mas tama pa yan kaysa sa mga hula ng mga doktor. Sa totoo lang, ma, may silbi talaga ang AI. Nakakatulong siya sa maraming tao. Lalo na sa pagbibigay ng babala kapag may kakaibang nararamdaman ng tao. So, ibig sabihin ba nung dapat na akong maniwala sa kanya? Hindi fully. Ang dapat mong tanongin kung magdudulot ba ito ng pinakamalaking kabutihan sa pinakamaraming tao. So, ang sagot doon, nakakatulong ba yun? Oo. Ang paggamit ng AI, tama kung nakakatulong ito para mas maraming tao ang mapagtingin na agad sa doktor, maiwasan na ang malalas sakit at mas mapabuti ang kalusugan ng tao. Pero ano kasi, simula nang nabasa ko yun sa AI, parang mas nadagdagan yung worries ko. Parang di na ako makahinga kasi puro negative thoughts na yun nasa isip ko eh. At dyan nga yung pumapasok yung limitasyon sa AI. Kapag ang paggamit nito ay nagdudulot ng sobrang takot, maling akala o kaya ay pumipigil sa tao na magpatingin sa doktor, mas marami na itong pinsala. Hep, tama ang anak niya. Dahil ang utilitarianism ay nagbe-base lang sa magiging consequence nito. Tinitingnan dito kung mas marami ang happiness
at kung anong mapoproduce ito sa tao. Sa sitwasyon nila, kung ililista natin ang mga pros dito, ang AI ay accessible anytime. Kahit gabi, madaling araw, pwede magtanong sa AI kahit walang clinic o doktor na available. At mabilis ang pagsagot sa mga tanong. Ngunit, nandito rin ang mga limitasyon dahil hindi ito kayang palitan ng totoong doktor. Pwede ito magbigay ng maling impormasyon at safety risk. In conclusion, kung mas marami namang mabuti, epekto o happiness ang natutulot sa paggamit ng AI kaysa mga possible harm nito, then justified siya. Pero kung mas malaki ang damage kaysa sa benefit, then hindi na siya tama. Nay, ano naman na kinititigan mo dyan sa cellphone mo? Pa! Oh, masakit pa ba ang ulo niyo? Medyo lang. Okay lang to. Nagbabasa-basa lang ako dito. Sabi kasi, magpahinga or uminom akong tubig. Pero hindi naman daw urgent. Saan galing yan? Ito sa AI, oh. Ito naman AI! Ayaw mo pa magpatingin sa doktor? Equality-based justice. Alam mo, naiintindihan ko si nanay kung bakit gusto niya na yung AI. Sa kanya, equality-based justice yan. Pantay-pantay. Walang pila na parang pila sa ayuda. Walang bayad na parang consultation fee na may kasamang kaba. Isang tanong, isang sagot. Kahit sino pwedeng magtanong, mayaman man o mahirap. Pero habang nakikinig ako, napaisip ako, oo nga, pantay ang sagot ko. Pero pantay ba ang kakayanan na lahat ay kaya magtanong? Hindi lahat ay may cellphone. Hindi lahat marunong gumamit ng AI. Nang hindi napipindot ang wrong button. Kaya minsan, ang pantay sa screen, hindi rin pala pantay sa totoong buhay. Parang buffet na libre, pero wala ka namang plato. Alam mo ba kung ba't ito yung gusto ko? Kasi dito, pantay-pantay. Walang tanong kung may pambayad ka ba. Walang pila, walang diskriminasyon. Kahit mayaman ka o mahirap, pwede ka magtanong eh. Equality nga po, Nay. Pero di lahat may access. Hindi nga marunong yung ibang mag-AI eh. Pero ano kasi, kung meron ka, lahat naman pantay-pantay kung meron ka, di ba? Kung mahirap ka o mayaman ka, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Opo, pero hindi lahat patas. Gaya ng kung may access ka, may tulong. Pero kung wala, Oh, ano na ang pinag-usapan niyo? AI consultation ni nanay tayo. Masama pakiramdam niya pa rin eh, pero AI daw muna. AI yung sa cellphone? Oo. Sabi naman kasi, hindi naman daw delikado. Hindi nga delikado pero hindi naman niya matutumbasan yung sinasabi ng doktor na nahawakan ka. Hindi kasi, hindi naman sa ganun. Dito kasi pantay-pantay. Sa hospital, pag wala kang pera, parang invisible ka lang eh. Pero hindi pa rin niya matutumbasan yung kaya ng tao. Katulad na lang pag magpapacheck up ka. Malalaman ba niyan kung ano talaga yung nararamdaman mo? AI lang yan. Need-based justice. Practical si nanay. Sabi niya, hindi naman daw malala, kaya ilaan na lang ang pera sa tuition ng anak namin. Need-based justice daw. Unahin kung ano ang mas kailangan. At bilang tatay, syempre, gusto ko rin unahin ang pag-aaral ng anak namin. Pero sabi ko sa sarili ko, teka lang, paano kung ang mas kailangan pala ay si nanay mismo? Baka mamaya, natipid namin ang consultation fee. Pero napagastos kami sa mas malala. Minsan kasi ang medyo lang sa ulo, nagiging, hala, bakit ganito? Kapag hindi naagapan. Hindi masamang magtipid, pero ayoko naman tipirin ang kalusugan ng asawa ko. Tay, practical lang kasi ako. Dito sa AI, mas mura, mas mabilis. Saka sakto lang para sa mga sintomas ko. Ay, pero natin, ipag-vision na lang natin sa anak natin. Na need-based justice naman ang iniisip nyo na mas mahalaga ngayon. Paano kung doktor talaga ang kailangan mo kaysa sa pagtitipid natin? Anak, hindi naman daw kasi ganun kalala. Sabi ng AI, oh. Pero nay, kasi AI lang yan. Hindi niya alam yung bigat na nararamdaman mo at yung takot mo. Paano kung mali po ang basa niyo ni History? Hindi niya naririnig yung boses niyo? Or kapag nanghihina na kayo? Anak, Tay, gusto ko lang naman maging practical at magsakripisyo para sa pamilyang to. Pero nay, AI lang yun. Hindi niya alam yung bigat na nararamdaman mo at saka yung takot mo. Paano kung mali po yung basa? Hindi alam yung history niyo? Oo. Diba? Hindi niya nararamdaman.
Ano ba kayo, Naktay? Gusto ko lang naman magsakripisyo para sa pamilyang to eh. Pero hindi naman masamang magtipid. Pero usapang kalusugan, titipirin mo talaga? Merit-based justice. Tapos sabi ni nanay, nag-effort naman daw siya. Nagbasa, nag-research, sumunod sa advice. Sa kanya, merit-based justice yon. Kapag nagsikap ka, dapat may magandang resulta. Parang estudyante na nagre-review buong gabi. Umaasang perfect ang score, pero sabi ko nga, hindi lahat ng effort may automatic reward. Lalo na kung AI lang ang kausap mo at hindi naman ito nakikita kung namumutla ka na. Kahit anong basa mo, kung may kulang sa impormasyon o hindi bagay sa sitwasyon mo, pwede pa rin pumalya. Kaya minsan, hindi sapat ang ginawa ko na ang lahat. Mas okay pa rin ang may totoong doktor na hahawak sa'yo. Hindi lang yung hawak sa wifi signal. Pero nag-effort naman ako. Nagbasa ako. Nagtanong ako. Tapos sinunod ko naman lahat ng advice. Ano, ginawa ko naman lahat ng kaya ko eh. Nay, merit-based justice naman po yan. Ginawa niyo naman yun sa tingin niyo na tama. Kasi kapag nag-effort ka, na-expect mo talaga na maganda ang resulta. Tsaka hindi naman laging patas ang kinakalabasan ng effort eh. Lalo na po kung may edad na o kung hindi sanay sa technology. Mas dehado po kayo kaysa sa mas bata, mas malakas o tech-savvy. So ibig mo sabihin kahit ginawa ko na lahat, pwede pa rin na mapahama? Opo, Nay, kasi hindi lahat ng nasa sistema natin ay para sa kalagayan. Oo! Tamo, hindi ka na okay. Kita ko sa'yo. Akala ko pantay na to. Minsan po, Nay, kailangan natin tanungin kung ang pantay ba ay tunay na makatarungan. At kung ang mura ba ay hindi masyadong mahal. Sige na, patingin na tayo sa doktor. Tama yan, Nay. Yan mas makatarungan. Tara. Tara. Good morning po. Uy, good morning. Sino po ba magpapacheck up ngayon? Yung nanay ko po. Matanong ko lang po, ano po bang kalagayan ni mother ngayon? Ayun nga po, inconsistent po yung pagsakit ng ulo niya. Tapos, may mga naiinom na rin po siyang gamot. Kaso, yun nga po, hindi po siya gumagaling talaga, lalo pang mas lumala talaga. Matanong ko lang, mami, sino po bang, nakapagpareseta na po ba kayo sa doktor? Doc, hindi po kasi kung po ako humingi sa AI, nag-search lang po ako dahil nagbigay po siya sa akin ng gamot kung ano yung kailangan ko. AI? Like yung sa internet? Opo. Alam mo, mami, yung sa internet, hindi kasi siya, tunay na, kumbaga, hindi talaga siya applicable kasi yung mga ganyang instances, dapat sa doktor talaga na nagpapacheck up. Kasi po, it's our duty po na bigyan po ng treatment yung mga patients natin na may nararamdaman. And duty rin po ng mga patients na magpa-check up sa doktor once namin nararamdaman po sila. So, start na natin. Matanong ko lang po, ano po bang name nila? Gianna Villegas po. Yan na ba? So, start na po natin yung So, hi Mrs. Villegas. So here's your result po. So, based mo sa aking findings, meron po kayong severe headache. And nalistahan po kayo ng tamang gamot na kailangan ininom niyo po sa tamang oras. Ano, alam mo na gagawin kapag hindi mo nararamdaman na pag-umat ka agad. Tsaka po, hindi po advisable po yung sinabi niyo po earlier na sa AI po kayo nagpa-consult. Kasi po, yung AI po is hindi po siya accurate and kailangan po kapag may nararamdaman po kayo sa doktor po kayo napupunta since sila po ay mga professionals. So, next time po is kapag may nararamdaman po kayo is pumunta po agad dito sa pinakamalapit na hospital para po magpa-check up sa mga doctors natin. Maraming salamat po, Doc. Ang tanong lang po, yung sa bill po kaya, magkano po kayong aabutin? Don't worry po about sa billing po kasi po, dun po sa billing po is hindi niyo na po kailangan ng isipin yun kasi po, yung gamot lang po yung babayaran niyo and everything is settled naman na po. And ayun po. Salamat po, Thank you po, Doc. Doc. Salamat po. Mhm. Thank you po.
Hi, vlog. Hi, vlog. Behind the scenes. Kasi ko, wait lang. Kaya na naman yan. Ano yung naman ito natin ng kasi? Best yung camera. Oh, so you can... Yeah.